Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And ngayong hapon nga, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. Take note, importante po ito. Tungkol ito sa kaso na sinampa ni Bossing Vic Soto laban dito sa direktor na si Daryl Yap. Pero bago natin pag-usapan ang mga issue or usapin tungkol dyan, balikan lang natin itong nangyari sa GB5 kanina. So kanina po, yung nanalo po sa Grand Finals pa ng GB5, laro ng mga batang henyo, napaiyak po siya kasi dalawa lang po yung nahulaan niya. Sayang po kasi yung sitaw, hindi niya po nakuha. Pero kinanta niya naman yung bahay kubo. Pagdating po doon sa sitaw, nalaktawan po niya. So sayang. Kaya ang nangyari mga Kadabarkads, napaiyak po siya. Pero okay lang naman yun. Mahusay pa din naman siya, no, or yung grupo niya kasi nakapag-uwi pa rin sila ng tumatagingting na 30,000 pesos. Plus, sinabi rin po ni Tito Soto na okay lang yan, mahusay naman kayo. Kasi biruin nyo ha, mga bata to pero halos ma-perfect yung nasa board. Kaya not bad pa din mga Kadabarkads kasi mga baget sila tapos mauhusay pa. Samantalang eto na nga mga Kadabarkads, pag-usapan na po natin yung tungkol sa kasong sinampa po ni Bossing Vic Soto laban dito kay Direk Daryl Yap. So meron kasing lumabas na balita ngayon and I'm sure na panood or nabasa nyo na po ito. Laman na to lang lahat ng social media platform. So, naghain po ng not guilty daw itong si Daryl Yap sa sinampang kasong cyber libel case ni Bossing Vic Soto. Sabi nga dito sa write-ups po ng GMA News Online, June 3 inilabas 1:33 PM. So, kanina lamang by Joanna Lee Casilaw ng GMA Integrated News. Sabi dito, Director Daryl Yap on Tuesday pleaded not guilty in the cyber libel case filed against him by actor-host Vic Soto. His lawyer confirmed. So, si Attorney Porton po siguro nag-confirm nito. Sabi pa dito, the arraignment was at the Muntinlupa Regional Trial Court, RTC Branch 203. Attorney Raymond Fortunyap, legal counsel, said that the next hearing will take place on August 19, Tuesday, 2025 yan. So, matagal pa mga Kadabarkads, no? July, August, 'di ba? So, halos 2 buwan pa 'yon mga Kadabarkads bago sila muling maghihiring. Yap was charged for libel under Article 353 and 355 of the Revised Penal Code as amended in relation to violation of the Cybercrime Prevention Act of 2012. So maghaharap pa po ang kampo ni Bossing Vic Soto and syempre itong kampo po ni Direk Daryl Yap. August 19 yan, 2025, araw po ng Martes. The case stemmed from the teaser of the Yap upcoming film, The Hour of Pepsi Paloma, released last January 1, wherein the character of Gina Alahar, who is portraying Charito Solis, as the lead actress portraying Pepsi Paloma if she was R by actor-host Vic Soto. Soto's camp has denied the allegations against him. Then, naglabas din po mga Kadabarkads ng statement itong abogado po ni Bossing Vic Soto. Pero bago yan, sa ibang article naman to, sabi dito ni Attorney Fortune, sa batas natin at ito ang hindi alam ng karamihan, ninanais pa natin ang husgado na magkaroon daw ng maayos na kaayusan ng mga partido, Fortune said. Merong tinatawag na mediation proceedings. Mandatory po ito at during the mediation ay sisikapin ng isang duly authorized and experienced na mediator na magkasundo yung mga parties. When asked about the possibility of settlement, Fortune stated, there's always room for settlement. There's always room for parties to reconcile and
Ang important naman doon ay yung willingness ng bawat isa na manumbalik yung mga bagay na dati naman ay tahimik. Meanwhile, Attorney Enrique de la Cruz, legal counsel for veteran actor and host Vic Soto, who is the complainant in the case, corroborated today's event. Sabi dito, nagkaroon lang ng arraignment and pre-trial, binasahan ng habla si Mr. Daryl Yap at nag-usap yung magkabilang panig sa harapan ng hukom kung ano-anong mga dokumento ang mamarkahan, ano-anong mga issues, anong mga bagay ang inaamin ng magkabilang panig. Yan po ang sinabi ng legal counsel po ni Bossing Vic Soto. As about the possibility of an out-of-court settlement, De La Cruz revealed Soto's initial decision bago mag-umpisa yung trial, laban tayo Yan daw yung sabi ni Bossing Vic Soto. Lalaban daw po si Bossing Vic. Parang hindi siya talaga magpapaareglo. Yun ang instruction niya sa amin. Hindi pa namin siya uli nakakausap kung open siya sa amicable settlement, kaya binuksan yung pagkakataong mandatory yung pre-trial. Yung mediation, so nagtakda ng mediation, will ask him Soto again. So, tatanungin daw po ulit si Bossing Vic Soto kung makikipag-settle na lamang ba sa kaso yung sinampa niya laban dito kay Direk Daryl Yap. Kasi nung una pa lang, sabi po ni Bossing, lalaban talaga sila, hindi sila magpapaareglo. Pero ngayon, susubukan daw po ulit kausapin nitong si Attorney Buko de la Cruz. Sabi pa dito, de la Cruz also confirmed that Soto would need to attend the next hearing as he will be called to testify as a witness during the trial. Regarding their preparation, De La Cruz expressed confidence. Matibay naman daw yung aming ebidensya. Yung ebidensya po ang hawak nila ni Bossing Vic. In fact, dumaan ito sa preliminary investigation at sinabi naman ng piskal na sapat yung aming ebidensya para ito ay ma-proceed sa trial. Naniniwala naman kami na ganon din ang kahihinatnan ng paglilitis. He reiterated Soto's last clear directive to them. The last time na nag-ausap kami, ang sabi niya, proceed tayo to trial. Let the court decide. So talagang palaban si Bossing Vic Soto, mga Kadaver Gods. Talagang hindi po siya magpapaareglo. Talagang laban kung laban kasi gusto niya pong linisin yung pangalan niya Grabe po kasi talaga ang naging impact ng isyong ito sa kanyang pamilya, sa kanyang pangalan, kaya kahit anong mangyari, mga Kadaver Gods, ilalaban daw po ni Bossing Vic Soto at bahala na daw ang hukom ang magdesisyon. Pero pagdating sa reglohan daw, mga Kadaver Gods, di daw po magpapaareglo si Bossing Vic Soto. So laban daw kung laban, mga Kadaver Gods, talagang palaban si Bossing Vic Soto. So paano, mga Kadaver Gods, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.